So guys, magandang hapon sa inyo. So, balik ulit tayo sa ating pagre-review ng mga trending stock ngayon. So, ngayong araw is October 15, 2020. So, ilan sa mga nag-trending na stock is sina ECEN o EC Energy Corporation, isang Ayala company, EPBI, Altos Property Venture Incorporated, so real estate developer, C, Chelsea Logistic Holding Corporation. So, I think ngayon mayroon na siyang infrastructure na parang nabasa ako. So, from logistics, so yung mga forwarder, then ngayon infrastructure na siya sa parang construction arm niya. Then dito sa ML Holding, so isang telco, IDC, Ital Pinas Development Corporation, so isang real estate developer din now na corporation, so telco, so NIKL, so Nickel Asia Corporation, so isang mining company. MRC Allied Corporation, so multitasking company na from ng real estate developers at isang involved din sa mining, so iba-ibang mga tinatawag natin na mga businesses. So masasabi rin natin siyang holding company na nagsusupport sa iba't ibang klaseng mga negosyo. So Merrimart Consumer Corporation o MM, so isang retail, so retail consumer, sa consumer siya guys, so retail siya, company siya, so mga nagbebenta siya ng mga common necessities ng mga tao. So MBT, Metropolitan Bank and Trust Company, so isang bangko. So ilan yan sa mga nag-trending sa ngayong araw. So either ito ay sa number of volume, so number of trades, or either sa mga fundamentals, kaya sila naging trending. So, tingnan natin guys ang ilan sa mga technical analysis dito. Gawa natin sila ng technical analysis at alamin natin kung ano yung masasabi ng technical analysis. So, sa technical analysis guys, so isa lang siyang, kumbaga, isa lang siyang batayan natin sa pagte-trade, pero may kasama pa yun, tinatawag natin na mga fundamentals, then at iba-ibang issue. So, isa lang ang technical sa ating gabay para sa ating pagte-trade. So, guys, punta tayo sa ating Instagram. Good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, sa aking pagre-review ng technical sa video na ito or sa mga video na aking ginagawa, ay hindi ibig sabihin na yung mga company na pinipick ko is yun ang the best at worst company based sa aking analysis, sa aking technical. So first and foremost, ang purpose ko sa aking pagre-review based sa technical is for personal lamang. So the second purpose ko is i-share ko lang yung ideya or yung knowledge ko kung paano ko basahin yung mga technical indicator based sa aking nalaman sa aking pagre-research. So, sa mga fundamentals naman guys na aking sinishare sa inyo, so based lang din naman yun sa aking mga nababasa sa mga news, sa nakikita ko kung saang website ko man yun na kinukuha, either sa Instagram or doon sa pagre-research ko dito sa Google. So, sa mga issue na aking naririnig, so nababasa sa mga dyaryo. So, yun lang ang aking guys, aking gustong sabihin sa inyo. So, hindi ibig sabihin, ipinik ko yung company na yun, is yun ang pinaka fit na company para kinabukasan. So, not guys, hindi yun ang pinaka-purpose ko. So, pinik ko yung company na yun, either na trending siya or most active siya. At sa aking pagre-review sa mga technical, sa pagpipili ng mga company, so, binibase ko yun sa volume, then number of trader, at dito sa gain niya na nangyayari, at kung ano man yung news na nabasa ko. So yun lamang guys ang aking masasabi. So hindi sila recommended para kinabukasan or good na gamitin nyo or pagpukusan nyo. So find na hanap ko yun ng sarili yung ibang company na kung gusto nyo at tingnan nyo lang kung ba sundan nyo lang yung mga ginawa kong review, kung maghanap na rin kayo ng personal nyo na fundamentals kung saan nyo man yun kukunin. So either doon sa Instagram or either sa mga news, sa mga nababasa natin sa dyaryo or naririnig natin sa balita. So may mga ganun din naman na mga
mga news guys. So may mga group naman sa Facebook na nagsishare sa atin. So doon ko rin din minsan iba doon nababasa guys. So maraming salamat guys about sa pagre-review ko ng mga technical at pag-share ko ng konting fundamental. So sana magkaroon na kayo ng konting ideya. So ang company, so bahala kayo. Nasa sa inyo 'yon. Kung may bias kayo sa pagkaintindi sa company na 'yon, so nasa sa inyo na 'yon guys kung ano yung understanding nyo. So maraming salamat sa inyo guys. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So una na natin tingnan ay yung PS Philippine Stock Exchange Index or PSEI. So ngayon, yung ating PSEI is may pagtaas ng puntos ng 13.02 or equivalent niya ng 0.22%. So volume, so may 1.52 volume. So almost halos kapareho kahapon. Then may value siya na 5.67 billion. Then, yung net foreign buying niya or net foreign investor natin is nag-negative ng 902.75 million. So, almost 20% ng value ng ating PSEI index na ngayon na lumabas. So, number of trades is 109.95k. So, medyo malaki compare kahapon. Yun nga lang is continuous yung buying. So, it means mas marami yung nagpo-position or nag-i-invest ngayon sa ating stock market compare sa mga nagte-take ng ng profit. So it means isang magandang indication na may nakikitang development sa isang company or mga company na nandito sa ating Philippine Stock Exchange. So unahin natin guys sa ating pagre-review is tong CSEN or Ayala or AC Energy Corporation. So under siya ng Ayala. So ngayon guys, sa ating pagre-review, gumagamit tayo ng Bollinger Band. So, para ma-track natin yung trend or continuation ng trend. So, kung saan siya papunta. At yung price niya kung may continuation pa. At isang tinatawag natin na together with RSI. So, si RSI is ginagamit natin para malaman natin yung lagay ng isang company about sa technical. It either is overbought or oversold or either na it's good for investing na ba or good for trader pa. So may profit pa ba na maibibigay. So yun ang ating mga ginagamit. So kadalasan kapag nagte-trade tayo, gumagamit din tayo ng mga MACD saka EDX so para malaman natin yung takbo ng trend. So kung may weakening of trend na ba or may transition of trend na nangyayari. So, and guys, dito sa kay ESEN, so, ang day candle niya, so, green candle. So, medyo maganda ang kanyang green candle. So, mapapansin nyo. So, medyo malaki yung body ng ating candle compare sa tail niya dito sa top. And sa top is medyo maliit, ay maiksi. Dito sa bottom is medyo mahaba. So, it means na yung price dito guys is hinila talaga pataas ng mga buyer. So, makikita nyo dito is puro buying. So, green tayo. So, mas marami yung nag-buying. Pero, yung RSI nga lang guys, so, may indication siya na overbought na siya. It means may tendency na magkaroon ng pagbaba yung price nito. So, ang tingnan natin dito is tinatawag natin na 5 minutes sa ating mga trader. So, mapapansin nyo dito kung sa mga trader kayo, so 15 ngayon, so October 15, so mapapansin nyo, from the bottom, it means yung ating price candle in first 2 hours, I think ay first hour, so every 5 minutes, so mapapansin nyo yung price candle natin is nasa baba. So, try na yan na hilahin sa pataas. So, from the starting of trading hour, then hinila pa baba yung ating price pero continuous yan to up ng mga buyer. So, may pressure for buying na nagbabuy yung mga tao dito yung mga trader either mga investor. So mapapansin nyo rin dito, so may mga huge number of green candle dito sa ating volume. So medyo may malaking volume na pumapasok. It means medyo malalaking mga investor. At mapapansin nyo, more on green candle ang nakikita natin dito. So ilan na yung mga red candle dito. Parang napapansin natin na meron siyang I think nasa 7 or almost 10 candle na red pero the rest is green na at mapapansin natin is malalaki yung mga green candle or mas malalaki yung mas maraming pumasok na volume sa ating green candle. At yun nga, ang kagandahan nito, so in the end of trading hour, so may widening itong ating Bollinger Band at yung ating price dito, price candle is nasa taas ng ating simple moving average sa Bollinger Band. So, it means may pagtaas ng presyo. So, yun ang sinasabi dito sa ating 5 minutes candle. So, pero kung titingnan mo sa RSI is overbought na rin siya. At isa rin sa mga ibig sabihin ng mga price candle na nakahag dito sa ating upper band. So, it means na yung stock na to is overbought na. So, may tendency na may pagbaba ng price nito. So, ang tanong, bakit maraming bumibili dito sa stock na to?
So, simple lang kasi yan guys na paliwanag. So, kung mahilig kayo magbasa ng mga news about sa mga stock, so isa si ASEN na may magandang future. So, ngayon is parang nagkaroon siya ng contract about sa pagtayo ng panibagong renewable energy sa Australia. So, with his counterpart doon. So, it means in the future, maging maganda yung takbo ng stock na to. So, may possible na magkaroon ng profit to. So, renewable energy, either solar energy at ang kwan nila doon. So, yun ang ating nababasa. At isa pa, sa in the future then from this, I think, nagsimula na sa Vietnam or Malaysia at then sa Europe, may mga project din sila na for renewable energy din. So, dun sa Australia, ang kanilang project is kailangan makapag-produce yung isang renewable energy nila ng 1,800 gigawatts so per day. So it means medyo malaki yun to supply mas para masupply ng power supply ng buong ng either sa North Wales State ang aking nabasa, NWS ang nakalagay doon. So North Wales State ng Australia. So kasi sa ngayon guys, so napapansin naman natin na medyo mahina na yung production ng ating oil sa dito sa Middle East at sa iba pang bansa. So medyo humihina na. So ibig sabihin yun, medyo may tendency na nagkukulang na tayo sa supply. So ang ginagawa from natural energy na magpo-produce ng ibang mga power supply natin. So yun ang nangyayari. So mapapansin nyo ngayon, ang ilan sa mga developer sa ating bansa is kapag nagde-develop sila ng isang real estate, so mapapansin nyo, may mga kasama na silang tinatawag dati na yung mga solar panel, nag-i-install na sila sa ilang lugar or may area na may puro solar panel na nakalagay doon para i-produce ng kuryente. So, at least yung renewable energy guys, hindi mo na kailangan ng langis. So, ngayon kasi, from the ng simula nung, I think, ilang taon nakalipas, so, ang pinaka-source natin ng pag-produce ng kuryente is oil. So, kailangan gumagamit tayo ng crude oil. So, ngayon, medyo humina siya. So, kailangan natin mag-divert nung renewable energy. Isa pa, para maging safe ang ating paligid, ang environment natin. So, gawa rin na rin ng climate change. So, kaya yun ang nangyayari guys. So, itong CASN, maging maganda yung indication niya in the future. Kaya mapapansin nyo, medyo marami yung nagkakuan dito, nag-i-invest. So, marami yung mga nagbabaying dito. So, it means, mas nakikita na nila in the future na maging maganda yung stock nito. So, yun ang aking masasabi guys. Ito kay ASN. So, ngayon guys, may volume siya na 20.49. So, medyo napakalaki niyan. So, from the price of 3.48, so may value siya na 7.18 million. So, yun ang napaka-huge number. At napapansin nyo, yung net foreign buying niya, so may foreign investor na pumasok na, may value na 7.54 million. So, parang 10% ng value nito is foreign investor na pumasok dyan. So, number of trades, 2.07k. At ngayon, may pagtaas siya ng 0.13 pesos. Pero sa mga investor, it's a good indication ang company ito based on sa fundamental. Pero sa mga trader, so mapapansin nyo, parang it's not guba, hindi tayo fit dyan kung isa tayong day trader or tinatawag natin na magre-trade lang tayo. Good for ating investment. So, pang weekly, kung gusto natin kumita in 1 week or either in a month. So, may tendency na may pagbaba na yung price niyan guys kung isa kang trader. Pero sa mga investor guys, so may tendency yan na bababa man ng price niyan, kaunti lang. Pero at the end naman, ang itataas niya naman yan, either na dumoble ang price nito or tumaas ng almost 20% from this point. So, bago siya dumating ulit dito sa tinatawag natin na overbought. So, bakit guys na sinasabi natin na overbought ng isang company? May isa siyang hindi magandang indication kapag overbought. So, it means yung mga share of stock is hawak ng mga trader. So, may possibility na dito na mag-buyback yung bibili pabalik yung may-ari yung company na to. So, hindi naman pwedeng yung mga trader at mga holder yung kumita sa stock na yan. So, kaya kailangan i-buyback nila yan. So, para possible na magkaroon ng tension or impact na ibibenta mo yung share mo. So, may possibility na ibababa yung presyo. So, yun ang ating analysis sa mga ganyang scenario guys. Kung isa ka talagang trader na ginagamit mo yung mga idea kung bakit kailangan may mga ganitong scenario. So, sa mga technical. So, bakit ganito ibig sabihin ng technical na to? So, bakit bababa siya, win scam na naging overbought siya? So, yun ang aking masasabi guys. Kailangan na
yung number of share of stock is hawak ng mga trader o karamihan is mga semi-investor. So may tendency na kailangan kumita rin yung company. So kung tataas yung presyo niyan guys, mag-continue yung pagtaas ng presyo. So sino yung kikita diyan? So hindi yung company kundi yung mga trader. So sila yung magpapahirap. So sila yung magkakaroon ng hindi sila magkakaroon ng profit kundi yung yawak bumili ka lang ng stock diyan, so gawin mo hintayin mo lang, so para magkaroon ka ng issue or magkakaroon ka ng tension na baka bumaba yan, so may either may konting pipitikin to guys. So kaya malalaman natin guys in the either next week or sunod na araw or bukas kung mapapansin nyo kung may pagbaba yung presyo nito guys. So yun aking masasabi guys sa kay ECEN. So dito guys kay EPBI. So kay EPBI, isang trader, so may window of opportunity tayo dito. So yun ang sinasabi ko. Yung RSI ginagamit natin para malaman natin kung may profit pa na ibibigay o may pagtaas pa ng presyo. Medyo may malaking chance pa ba na tumaas yung presyo. So, ngayon guys, mapapansin nyo, yung ESEN natin, so, kabibreak niya lang yung RSI 50. So, kung isang trader, kung once na big ang RSI 50, so it means may tendency na tumaas yung price nito. At isa pa, dito sa ating day candle, so, after nakahag dito yung ating green candle kahapon, so, yung hanging man na sinasabi natin, so, hanging man to na candle, so, ngayon, nandito na sa taas ng ating simple moving average ng ating Bollinger Band. So, may tendency na tataas yung price yan. At ngayon, may peg widening ang ating Bollinger Band. So, yun ang ating nakikita dyan. At mapapansin nyo, so, green candle, so, may buying. So, the price is pressure, kumbaga, pinipressure, itaas yung presyo niyan kung kapag green ito. So, marami nagbabuy ng position. At ngayon, sa day candle natin, so, sa day candle, ganyan. So, every 10 minutes, 5 minutes pala. So, yun. Mapapansin nyo, October 15 ngayon. So, price candle na sa taas. So, it means may tendency na tao dito na pataas yung presyo kasi yung mga sa simple moving average natin dito sa ating Bollinger Band is nasa taas yung mga price candle, pero dito nga lang sa ating tawag dito sa ating tinatawag dito na last minute, so medyo may pagnaro, so it means pag nagnaro itong kuan natin, itong Bollinger Band, so may tendency na medyo nagkaroon ng weekend yung trend. So yun nga nangyari dito, so may pag weekend untrend sa part na to guys, so may pagnaro so once na nagkaroon ng naro yung ating kuan Bollinger Band, ibig sabihin nun, may pag-weekend, ibig sabihin, may tendency na magkaroon ng reversal yung trends, either or magpo-form ng panibagong trend, hindi magkakaroon ng reversal, magpo-form ng panibagong trend. So, mapapansin nyo dito, so, medyo marami yung huge number ng mga buying dito. So, mas marami yung buying sa part na to, sa ating volume. Compare sa mga trader at yung mga volume, so mapapansin nyo, so medyo malalaki yung mga volume na pumapasok sa buying compare sa ating selling. So, yun ating masasabi guys. It means na si EPBI ay may tendency na magkaroon siya ng uptrend ng price or may continuation ng pag-uptrend ng kanyang presyo. So, EPBI guys, konting background. So, isa siyang real estate property. So, developer siya. So, constructing. Gumagawa ng mga building. So, nagdi-dispose din siya ng mga real estate property. So, or nagbebenta din. So, nagpapa-less din. Nagpapaupa din sa mga negosyante dyan. Or either sa mga foreign investor na nagkukan dito, nagnenegosyo sa atin. Or, syempre, yung nagkukan ng opisina. So, yun ang kanyang kwan ni EPBI guys. Pinakakuan niya talaga source o pinakakuan ng kanyang business, nature of kanyang business. So sumunod guys si Chelsea. So Chelsea or C, so medyo walang galaw ngayon, so yung price niya walang movement, pero may volume siya na 4.5 million, then may equivalent yan na value na 25.09 million. So based doon sa kanyang price na 5.51 na current price or nasa 5 pesos. Then number of trades nasa 109, so medyo malaki yung number of trades niyan. Yun nga lang, medyo ceiling na yung volume dito. So bakit kaya nagkaroon ng selling volume dito? Yun ang tanong dito. So from this point guys na nagkaroon siya ng overbought nung mga nakaraan, din so mapapansin nyo nung nag-overbought siya, then unti-unti rin siyang binaba yung presyo. So napaka kasi nasa critical na talaga yung overbought niya, so nasa mahigit 90 na. So kaya unti-unti siyang binaba, then nag-try siya ng reversal ng 2 days nung nakaraang linggo, pero hindi naman siya nagkuan, so hindi natuloy. Then at nung Monday nagkaroon siya ng pagbaba rin. So ngayon medyo neutral lang kanyang galaw.
So, ngayon yung mga volume niya, so medyo bumaba at more on selling. So, it means nagte-take profit na yung ibang mga kwan dito, yung ibang mga trader, either trader or mga sabi natin mga ibang investor. So dito kasi mapapansin niyo yung price candle mo. So nandito nagmula sa 3 pesos. Kung nakabili ka diyan, so may tendency or either sa 4 pesos hanggang dito. So may tendency na almost 20% or 25% na yung income mo. So ngayong araw. So kung ikaw na isang trader, so may tendency na ilalabas ka talaga diyan. Kasi nga yung price candle mo is unti-unting bumababa at lumalapit dito sa simple moving average. So may indication na pagbaba yung presyo kung yung price candle mo is bumababa then lumalapit at ang iyong dito simple moving average sa Bollinger Band is medyo pataas ang galaw na palapit dito sa ating mga price candle. So may indication na pag naghag yan, so from kung sa taas siya at maghag siya dito, may tendency na bumaba. So may indication yun na pababa yung price yun. At ito nga, yung ating Bollinger Band, dito yung ating upper sa lower band is medyo may pagnaro. It means may yung trend, kumbaga may weakening of trend, then panibagong trend yung magaganap na ma-perform. So either na uptrend, panibagong uptrend, or panibagong downtrend. So sa every 5 minutes siya guys, tingnan natin kung ano nangyari. So I think pababa yung price nito guys. So ito nga, pababa yung price. So dito sa taas nagsimula. So ng mga first hours or almost first hours ng trading, so magto 2 hours. So nasa taas pa yung mga price candle dito sa ating simple moving average sa ating Bollinger Band. Pero after that 1 hours and 10 minutes, so biglang bumaba na yung mga price at nasa ilalim na. So may indication na may pagbaba na yung mga price. Pero dito guys, kagandahan lang dito. So medyo malaki rin yung mga volume dito dito. Medyo malaki yung mga volume din ng mga buying dito. It means may mga nag-invest dito. So wag niyong tingnan yung day candle guys sa pagte-trace na ay puro selling dito. Kumbaga red na yan, so selling na yan. So marami nagsisell. So hindi ibig sabihin yan guys, so marami nagsisell or ay medyo malaki yung volume ng selling. So ang indication niyan guys, dito sa day candle, mas marami yung nag-trade. Ibig sabihin, mas maraming trader or marami ang nag-trade ng selling compare sa buying. Pero kung titingnan niyo dito sa 5 minutes candle, so mas malaki naman o mas malalaki naman yung volume ng dito ng ating buying. So dito mapapansin nyo, so may malaking buying dito sa part nito. So medyo malalaki yung mga buying at din sa near part dito. So sa last part ng ating dito, ang ating trading hours ngayon araw, so medyo may malaking volume na pumasok diyan. So it means may mga investor na pumapasok. So why not hindi nagkakaroon ng investor to? So Chelsea, I think sa under siya yung Udinia group of company. So yung Chelsea kasi nga parang hindi na to Chelsea Logistic Holding. So Chelsea Logistic and Infrastructure Holding Corporation na siya ngayon guys. So kung nabasa niyo yung yung report nito, yung clarification ng report niya, so na nagkaroon siya ng dito contract na kay dito para construct or mag-build ng mga tower ni dito para sa gagawin ni dito na kumbaga yung gagamitin niya sa operation ng pagiging third telco niya. At then isa pa sa mga nakuha nila kay dito na contract is na project is yung paglalatag ng mga wire ng fiber na wire para sa dadaanan ng pag-produce ng internet from tower to bahay sa mga bahay guys. So worth of 10 billion pesos din yun. So may equivalent na 200 million dollars. So yun ang aking nabasa guys. So why not na bakit maraming investor na pumasok? So it means in the future may magandang kwan dito. May magandang tendency na may income na mangyayari sa company. So kung syempre kung kukuha ka ng isang project, so it means may kwan yan, profit yan na nakalagay guys. So sa future, it means gaganda yung takbo ng company to. So worth of 10 billion. So kailangan mapag-operate dito sa 2000 within 5 years. So it means yung contract na yon, so possible matapos yung ilan sa mga contract na yon bago mag 5 years guys. So yun ang ating nasasabi guys kung bakit lumaki tong si Chelsea. So Chelsea Logistic and Infrastructure Holding Corporation na to ngayon guys. So tingnan niyo na lang sa internet, search niyo lang ang kanyang
ang kanyang ang kanya to, yung company na to. So, bukod sa pagiging kanya sa infrastructure niya, so involved din siya sa mga forwarding ng mga container van from port area. So, at isa pa, may nag-ooperate din siya sa mga ng mga ferries, so sa mga pantalan natin. So, I think sa Starlight. So, under sa kanya yung Starlight, so Togo Travel yata. So, yun ang aking mga nabasa sa kanya, guys. So, kaya naging Chelsea Logistic Holding siya. So, ngayon, guys, kapag natapos na to yung pandemic, so, syempre, ang unang makikinabang dyan, yung tawag natin na pag-import. So, kung logistic company ka, so, yung tawag dito, export-import na mangyayari. So, yun ang source of pinaka-nature talaga una ni Chelsea, guys. So, kaya Chelsea Logistic Holding Corporation siya. So, yun ang aking masasabi, guys, kay Chelsea. So, in the future, so, may magandang indication na may tataas yung kanya price niya sa baka umabot pa to ng mahigit sa dito baka ma-meet niya pa tong 8 pesos na to or kahit mga 7 pesos man lamang. So ngayon sa mga trader, so kung isa kang trader, so may window of opportunity ka dito, may lait. Pero kung isa kang trader, so not profit na sa'yo muna yung company na to. So hintayin mo na lang muna siguro na bumaba yung price dito. So, between 40 and 60. So, yun ang mga binabantay ng mga trader. Pero isa kang investor, kahit nandyan yung kan na yan, yung price na yan sa malapit sa overbought ng ating RSI. So, hindi it means yan na after nandyan is pababa na todo yung yung tao dito. Yung tao dito price, pero hindi, guys. So either ang RSI niya, guys, bumabayan, guys, dito, pero yung mga price candle niyan na mapapansin nyo, hindi bababa ng ganun kalaki. So ang RSI, guys, so kino-compute yan based dito sa mga price candle, so sa mga future price candles or sa mga previous na mga history candle na nangyari na na-perform. So kaya medyo mataas lang yung dito, RSI dito, so medyo mataas itong RSI mo dito sa ay yung RSI mo medyo mataas dito kasi yung mga price candle mo is pataas dito. So kung gagamitan mo siya ng averaging or moving average, so RSI 14, or either na ginagamit dito yung tinatawag natin na dito yung sa kanyon yung hindi ko maibigas. So basta, guys, sa susunod ikakan ko yun. So ginagamit yun sa dito sa Bollinger Band. So either sa to sa para kunin itong kana to. So yung upper sa lower band. So may tawag sa equation na yun. So hindi ko lang kasi sa terms sa statistic yun eh. So yun, guys, ang masasabi ko sa kay Chelsea. So kung saan trader, so hindi fit para sa iyo to. So investor, okay lang yan kasi based on sa kanyang fundamentals na ating nabasa. So dito, so common kay dito. So why nagko-continue siya na magkaroon ng downtrend, guys? So kasi nga yung price niya nandito sa taas, guys. So it means unti-unti yang bababa yung price niyan, guys. Yung RSI nito, once na yung mga price is kumbaga bababa ng konti. So hindi naman ibig sabihin na bababa ng todo tong RSI na to, guys, is todo rin tong bababa yung price, guys. So yun ang sinasabi ko sa inyo. So naka-apekto yung mga price niyan, yung mga previous price niyan o history price candle na yan. So yan ang pinagbabasihan para ma-compute mo to yung RSI, guys. So ngayon pataas siya kaya medyo mataas yung RSI dito. So once na nakalampas ng 1 month, 2 months, 3 months, either na pero yung prices na natili siya. So mapapansin niyo rin yung RSI dito is nandito sa baba, guys. So pero ngayon, guys, kung isa kang investor, so maraming investor ang pumapasok dito kasi nga pang third telco pa siya sa ngayon, at kumbaga hindi pa nasusubukan yung kanyang service. So pag nasubukan ng service maging maganda, so may possibility na maraming consumer na magkakaroon ng interest na lumipat dito, guys. So yung volume niya is ngayong araw is 4.38 million. So based sa kanyang price, so may value siya na 302.04 million. Yun nga lang, yung may net foreign buying siya na 16.07 na negative, ibig sabihin may lumabas. Pero tingnan niyo naman yung number of trades, guys. So napakaraming trader na nandiyan, guys. Maraming trader o palitan ng trades ang nangyari diyan, guys. So sa 7.74k na trades, number of trades, ibig sabihin isang pair ng trader ang nangyayari dyan. So, either baka iba dyan is nagkaroon ng investor. So, yung target volume niya ngayon is nasa 125.51 million. Pero yung na-meet nilang is 48.37 lang. O 38 million. So, medyo mababa. Kumbaga, almost 50% lang. Pero, number of trades naman medyo malaki. So, every 5 minutes niya, guys,
So, medyo dito, medyo bumaba pero dito, medyo nasa taas na. So, may tendency na magkakaroon to ng tinatawag na panibagong trend na formation, either na magkaroon ulit ng panibagong downtrend or magkaroon to ng uptrend. So, ito yung ating sa 5 minutes, sa 5 minutes natin tingnan. So, sa mga trader, so kung isa kang day trader or weekly trader, so hindi siya sa pit na nga sinasabi ko sa inyo, hindi siya pit na price or technical lang, kumbaga hindi siya fit sa inyo based sa technical, kasi nga either na bumaba man to ng konti or tumaas man ng konti niyan. So kung may target price kayo, either na hindi yun ma-meet or either na bumaba pa yung presyo doon or malugi kayo ng konti. So ang mangyayari niya kasi guys, kung sa trader, kung tumaas man yan, so may tendency na yung kung magkaroon ng profit to, baka mapunta lang sa mga P. So either man na kung magkaroon to ng konting galaw yung presyo at bumaba, so either malugi ka at yung price nito baka magkaroon ng sideways. So mapapansin nyo yung price candle mo is pababa at yung itong simple moving average mo dito sa Bollinger Band is pataas. So kumbaga lumalapit sila sa isa't isa. So may tendency na kumbaga maghag to, ibig sabihin may tendency na pababa. At yung itong Bollinger Band mo, yung upper sa lower band is medyo tawag dito, medyo may pag-narrowing. So, yung nga, balik tayo sa 5 minutes candle guys, kasi nga dito, mas marami yung mapapansin natin, ang marami yung nag-selling. So, tingnan natin kung ano yung volume ng mga selling. So, yun nga, medyo may volume din yung selling dito guys, na mapapansin nyo, medyo malalaki na yung volume ng selling. It means na may mga lumalabas, either na nagte-take profit muna to guys, at naghihintay rin ng opportunity, siguro, ng panibagong opportunity bago pumasok ulit. So, number of trades medyo malaki. At yung volume dito medyo malalaki na at medyo napakarami ng mga buying candle dito, ay selling candle dito compare sa mga buying candle. At yung mga volume ng mga selling candle is medyo malaki, kumbaga malalaki compare sa volume ng ating buying candle. So yun ating masasabi guys sa ating ngayon kay dito about sa kanyang technical. So bilang isang trader, so baka either nga hindi ka kumita, so either malugi ka or either mag-break even or magtagal lang yung iyong puhunan diyan. So kung isa ka investor, so it thinks na maganda pa naman mag-invest dito guys, kasi nga under pa naman siya, kumbaga maganda pa naman ang fundamentals niya. So yun ating masasabi dito kay dito guys. So kahit naman na tumagal ka dyan kung sa investor, so may chance na yung price nito is tumaas pa. So baka yung iba magtumama ang kanilang analysis na nababasa natin na baka umabot pa ng 8 pesos to, pero para sa akin, so medyo napakakwa na mahirap isipin na umabot ng 8 pesos within a year or within 2 years. So baka maglaro lang muna sa 7 pesos to at dito sa 6 pesos guys, kasi nga more on operation pa siya. At yung nga, kumbaga under pa ng construction yung mga pasilidad niya, so kailangan niya pa ng mga capital para masustain yun o ibayad sa mga contractor na gagawa ng mga pasilidad niya. So sumunod guys si IDC. So Ital Philippines Development Corporation, so isang real estate company na nag-develop din ng mga real estate sa mga provinces. So kasabay ng pag-develop ng real estate, yung sinasabi ko nga sa inyo, yung paggawa din nila ng source of green energy. So nag-install din sila ng mga solar panels, so nagpo-produce din sila ng mga ganun. Either isa pa yung nagkukulang tayo ng supply ng tubig minsan dito, lalo-lalo doon sa Metro Manila. So at dito sa mga Luzon, isa sa mga para yung kanila building nila is maging sustainable as green energy. So gumagawa din sila ng mga tinatawag natin na sewage treatment plant doon sa loob ng real estate na dinevelop nila bukod sa mga power supply. So yung tubig ulan, so may isa silang pan doon, iniipon nila, yun ang tinitreat nila after, yun ang tinitreat nila para i-supply doon sa community sa loob ng real estate na yun or property na yun. So yun ang nangyayari sa kanila. So ngayon guys, Ital Pilipinas is continuous yung yung development niya, at medyo may malaking project to dito sa Batangas. I think na from last month may nabasa ako dito na may malaking project siya na gagawin sa Batangas. So may tendency na in the future, so may magandang indication tong si Ital Pilipinas. So medyo maliit niya lang yung number of trades niya, nasa 599 lang, pero yung volume niya is 3.9 million. So value is 10.05 million. Pero may net foreign buying siya, medyo maliit lang to. So 134
0.12k lang yung lumabas sa kanya. So may pagbabala siya ng presyo ngayon na 0.03. So siguro trending siya. So kaya medyo medyo malaki yung volume niya. So yun nga guys. So continuous pa rin yung pag-angat ng kanyang dito, yung simple moving average. So nanatili sa taas. So yun kasi yung price niya dito sa dito is naka 20 tayo. So MA20 ang nangyayari dito. So ngayon mapapansin nyo medyo pataas pa dito. So may continuation pa yun ng pagtaas ng kanyang dito ng kanyang moving average. So it means kapag bumaba pa to yung price nito, so at mag-continue sa pagtaas itong simple moving average niya, at mag-hug yung price candle dito, may tendency na bababa yung price nito guys. At yun nga, yung RSI niya, so may tendency na nagko-confirm na medyo pababa ng 60. So pero it's good, may indication pa naman yan sa good pa naman yan sa mga trader guys kasi nasa above 60 pa. So para baka magkaroon ng reversal. At meron dito medyo malaki yung medyo hindi kalakihan yung volume at medyo mas marami yung buying. So ibig sabihin may nag-invest dito sa ating IDC. So tingnan natin guys yung kanya. So 15. So yun nga, medyo malaki yung pumasok na volume sa beginning. So yung pagtaas ng presyo niya dito, so sustainable ng volume. So it means may magandang indication. So yun nga lang, after that guys, so after na tumaas yung price, so may nagkaroon ng dito, may paglabas na or puro selling na yung mga iba sa atin. So may mga volume na medyo malalaki ng konti, kalakihan ng konti. So I think na so may 112k na volume dito. So 100 ay hindi, compare 160. So 156k. So volume. So may mga volume medyo malaki yung mga lumabas na ng kaulihan dito guys every 5 minutes. At yung mga price candle natin, so mapapansin nyo dito sa 5 minutes, so nandito sa ilalim ng ating simple moving average at nakahag yung last candle natin. So may tendency na baka magkaroon to ng pagbabanga ng presyo guys ating IDC sa hindi alam kung coming week or baka magsimula bukas. So yung ating yung future natin guys, so yung ating tinitingnan. So tingnan natin yan guys para malaman natin. So, isa sa mga dito para magkaroon tayo ng konting bias. So, ito, William Alligator. So, magkunan tayo dito. Magkaroon lang tayo ng tinatawag na ideya. So, palitan natin to ng orange tong tip. So, future yan eh. So, green itong So, palitan na natin. So dito sa ating alligator, so may indication na may pagtaas kasi nga itong itong future niya. So yung green niya, so yung dito yung lips niya may tendency na mag-upward. So it means may pagtaas. Itong si Joe niya may tendency na bumaba. At itong atit natin, so neutral lang yan. So gigitna lang siya lagi yan guys. So kahit pag sa kumbaga, pag may pagbaba ng presyo, sa gitna lalagi to. Kahit may pagtaas ng presyo, nasa gitna siya. So, nagpapalit ng posisyon niyan guys, si Tit at saka si Lip saka si Joe. So, si Joe yung blue. So, once na bumaba yan, si lalim, so may pagbaba ng presyo. At once si Tit sa taas, so, yun ang pagtaas naman ng presyo. Ay, si Joe pala guys, pag nasa taas. So, it means yung ating at malalaman na natin kung sustain ng volume. So, ngayon guys, medyo alanganin. So, para sa mga trader, so, kumbaga may opportunity sa mga trader. So, kung magkaroon ng reversal, so may price siya na may bibigay sa atin. Kumbaga, magkakaroon ng reversal. Pero yun dito guys, may buying nga dito. So, kung ma-sustain to at mag-continuous tong dito, yung volume nito sa buying, so baka may pagtaas ng presyo. Pero kung magkaroon to ng bukas ng red candle or ang kanyang volume is magkaroon ng red, so baka may pagbaba na ng presyo to guys, si IDC. So, sumunod guys si MBT. So, wala tayong nababasang mga fundamentals ngayon guys. So, tumingin ako kanina ng mga report. So, sa mga news, so wala akong nakikita sa mga dito. Maliban dito kay Chelsea sa nakita natin. So, dito kay MBT, sa the rest, wala akong nakikita. So, at ibang dito mga fundamentals na basa ko report news. So, mga medyo may almost 2 weeks na nakalapas. So, natalakay na natin sa ibang video natin. So, MBT, so continuation sa pagtaas, yun nga lang nasa so may dito volume, medyo huge yung volume, 9.26 billion. So net pouring sa 138.43 million. So equivalent value niya na 386.99 million. So may pagtaas siya ng 0.90 ngayon.
sa kanyang presyo. So may continuation ng pagtaas niya, so nakahag na dito. At yung kanyang RSI, so may nagsasabi na overbought na talaga. So kahapon pa siya or nung kwan pa siya nag-overbought nung nakaraang linggo pa. So pero may continuation hanggang sa sa 80. So once na mag-break sa 80, so it means may tendency na magkaroon na to ng tinatawag na signal for kumbaga may pagbaba ng presyo. Pero hindi natin alam sa 5 minutes ba kung may continuation pa rin. So, medyo sa 5 minutes guys, so medyo lumaylo na yung kanya. Lumaylo na yung price niya guys dito sa 5 minutes guys, every 5 minutes natin. So, 15 ngayon. So, tumaas. Then, after that, so hanggang sa kumbaga, laylo na yung galaw dito sa every 5 minutes ng the remaining 1 hour or remaining 3 hours. After 1 hour guys, do lumaylo na yung galaw ng ating mga price candle dito. So, it means na magkakaroon na talaga to ng panibagong trend. So, may weakening of trend na nangyari dito. So, panibagong trend na formation. So, kung isa kang investor, so, kung magbabayas ka na lang, so, either baka magkuhan ka lang sa down ng kanyang price guys kasi nga yung RSI niya sa day saka yung Bollinger Band sa sinasabi na rin na overbought na siya at medyo huge na yung kanyang kwan niya guys yung kanyang dito kanyang pagtaas ng presyo at yung volume niya. So, yun nga lang, may net pouring buying siya na 138.43. So, Metropolitan Bank and Trust Company. So, Metrobank. So, wala akong nababasang fundamentals sa kanya kung bakit nagkaganon. So, I think in the future siguro, baka may future kan siya development sa kanyang na ginagawa. So, baka nagsusupport siya sa mga small businesses. Siguro, yun ang ating makikita para makabangon. Then, in the future, so, kapag, magbibigay siya ng mga loan, so, yun ang ating napapansin dito kasi bangko siya eh. So, either kasama siya dun sa mga kwantuan na BPI sa BDO. So, kasi itong si Metrobank guys, so wala naman siyang mga tulad din na BDO at saka na BPI na sinusuporta ng mga infrastructure companies, mga real estate tulad kasi under by Ayala yung kwan guys eh. Yung BPI din si BDO is under by SM. So alam naman natin si SM sa si BDO, so may mga ay si SM saka si Ayala is may mga infrastructure yan. Pero dito sa MBT guys, wala akong nakikita dito infrastructure, so mga construction company or mga real estate company na sinusuporta niya maliban lang sa mga small businesses dito na nagbibigay siya ng loan. So yun ang ating makikita guys. So baka in the near future baka kaya marami nag-invest dito, so baka nga yung mga small businesses, yung mga small and medium enterprise guys na tinatawag na nagbibigay sila ng kanya guys eh, ng loan pinapaloan nila para maka-support doon sa mga maliliit na company. So, I think in the future, so kapag kumita na yung company, siyempre may monthly amortization yan. So, kung ilang years yung contract mo, 3 years to 3 years or 5 or 2 years mo babayaran. So, in the future, magkakaroon din ng income itong si MBT. So, may interest din yung mga pinautang niya eh. So, baka yun ang aking nakikita dito guys ha. So, kaya medyo marami yung pumapasok guys na investor. So, maraming bumibili nag-i-invest. So, dito, may mga yields dito. So, huge yung number of dito, volume. So, may ilang huge volume dito na buying. Pero may huge din naman na selling. Pero, dalawa, tatlo lang. Pero, dito sa buying, medyo malalaki. Then, the rest dyan, puro na. Mas marami din dito yung buying guys. So, may mga maliliit dito na mga volume. Either na, I think, na may mga nag-invest na rin dito sa may maliliit na investor or either na trader to or I think masasabi ko na na investor, maliit na investor 'yan kasi kung isa kang trader, kung titingnan mo, so overbought yung company. So it means kung aasa ka dito, magiging source of income mo to, so may tendency na maipit yung capital mo diyan or either na malugi ka kung isa kang trader. Pero kung isa kang investor, so kung isipin mo 5 years, 2 years, 1 year, so medyo magkaka-income yun guys. At makikita niyo dito yung price ng MBT. So after ng so halos malapit siya nung nagka-COVID. So medyo malapit pa compare sa normal day. So medyo napakalayo pa. Kaya medyo maraming mga nag-i-invest dito sa kanya guys. So it means may good indication sa company na to. So yun ating masasabi guys para sa mga investor. Sumad guys sa MM. So MM overbought na naman. So kung naman ngayon continuous yung pagka-huge ng kanyang pagtaas ng presyo. So may pagtaas siya na 0.21 naman ngayon. So may volume siya. Huge naman yung volume niya. So 103.31 million.
So, may value na 345.25 billion. Then, may net pouring siya na 3.64 million. So, almost 1% yan. So, mga investor, I think. So, medyo nasa overbought na rin siya. So, kung may continuation man to. So, medyo kung may continuation man to, may 3 to 3 days man na continuation na pagtaas ng presyo. Pero, I think sa 5 minutes, tingnan natin kung ano nangyari. So, may masasabi natin sa 5 minutes, guys. So, may continuation pa ito. So, after niya na mag-form dito ng trend, so may bullish siya dito, then nagkaroon siya ng konting pagbaba ng presyo, or hindi natin masasabi ng bear. So, may sideways, then continues na naman sa pagtaas. At yun nga, yung price candle, so nanatili sa taas. So, may mas marami mga price candle ngayong araw na nanatili sa taas. So, iba nakahag, pero may the rest na nasa bottom, pero ilan lang yan. So, I think 3 candles, pero the rest sa taas na, at yung iba is nakahag. So, may alos din, 4 din nakahag dito. So, pero the rest nasa taas na. It means na may pagtaas ng presyo nitong may pagtaas pa ng konti itong presyo si MM. So, baka may continuation pa yung pagtaas nito, guys. So, kung isang trader, so kung sa tingin mo may continuation, so sabayan mo. Pero I think kung para naman sa is enough muna, so maghintay ka lang sa baba, so nasa sayo yun. So, sabi ko nga sa inyo, guys, so ideya lang ang binibigay ko about sa aking pagre-review. So, hindi ibig sabihin na recommendation na ito yung mga stock na to. So, maraming stock na pwede nyo kanin. So, ang akin lang, nagbibili lang ako ng ideya about sa pagbabasa lang ng mga technical indicator. Pero pag sa pagre-trade, bahala kayo kung ano yung decision nyo. Pero para sa akin, so, may 50-50 chances na may pagtaas, may 50 chances na rin na pagbabagawa ng itong overbought na yung itong company na si MM. Pero dito, kung titingnan mo dito sa every 5 minutes, so may tendency na may pagtaas pa, may konting pagtaas pa, may chances na tataas pa siya. So, sumunod guys si MRC. So, MRC is real estate company rin, developer din siya, nagsusupport din sa mga developer. So, mapapansin nyo, kapag yung sa mga small time company, so may mga subsidiary din siya, mga maliliit na company. So, pinakaunang nature of work niya is yung producer siya ng rubber, pero I think na 1990 nagsara na yun. Pero ngayon more on sa kanya siya, developing, real estate developing, then yung mga ibang mga businesses na hawak niya. So, sa mga na nagsusupport sa mga lending, so mining, so may ilan siya sinusuporta ng mga mining company. So, kaya pag kumikita yung mga company na yun, guys, so may chances na kumikita rin itong si MRC, tumataas. Pero ngayon, guys, so ilang araw na siya ng continuation. So, simula nung Friday na nung Tuesday na Thursday pala na continuation nakarang week. So, hanggang ngayon, so medyo may pag-weekend na siya. So, continue siya mag-weekend. So, yun nga, medyo overbought na rin siya. At dito, mapapansin nyo, so selling volume na, lumilit na yung selling volume dito. Selling volume na, volume lumiliit na pala, at selling na yung mapapansin natin dito. So, every 5 minutes, guys. So, si Kwan, guys, so MRC. So, ang Kwan ko kay MRC, guys, is hindi siya good for trading company, guys. So, for investment talaga siya, guys. So, kasi nga sabi ko sa inyo, state developer siya, then nagsusupport siya sa ibang company tulad ng mga mining, so mga lending company. So, ilan sa mga kanya yon sa mga company niya, then may mga nabasa akong mga company dito, guys, sa kanila So, within sa mga retail company rin yata, sa mga ganung company. So, hindi siya pang kwan, guys, good for trading na company. So, mapapansin nyo bakit hindi siya magandang pang trading na company, guys. So, ito, sa price niya, 0.365, 0.365 yung price niya. So, 0.3. So, good for investment siya. At mapapansin nyo, yung mga price candle niya, nag-up and down lang yan. So, either na kung magkaroon man ng magandang indication sa mga company, so ilan sa mga company sa yung may mga piling company na medyo naging maganda yung takbo ngayong pandemic. So, sila yung mga nakapag-operate, lalo yung sa mga industrial, din sa mga food manufacturing, sa mga tinatawag natin ng mga mining, then sa mga sa telco. So, isa lang kasi yun sa mga company na sinusupport nito ni MRC. So, kapag kumita yung mga company yun, guys, so may tendency na kumita itong si MRC, tumasin yung price nito. So, magkaroon ng income. So, kasi yung mga sinusupport niya doon na capital, so nagkakaroon yun ng interest. So, kaya masasabi ko
good for investing lang talaga itong company na MRC guys Kung isa kang isang trader at dito ka magre-trade, so may tendency na yung pera mo either mag-break even lang diyan or matalo. Siyempre matatalo kasi magbabayad ka ng fee dyan. So kung hindi tumaas yung presyo diyan, kumbaga maglalaro yung presyo doon sa kanya, kumbaga yung sa yung presyo magbago man ng mga 0.5% or I think sa mga 1%. So either na hindi yun magkaroon ng income yung kan mo, yung pera mo kasi nga sa mga fees na babayaran mo from buying doon sa selling. So yun doon baka doon mapunta at either matalo ka pa. Kaya kung isa kang trader, so medyo hindi fit sa yung company to kahit mag-RSI pa, mag-below pa yung RSI niya yan dito. So medyo magtatagal ang laro niyan dito guys, mag-up and down yan diyan. So mapapansin niyo yung RSI bumaba, then tumaas, pero yung mga presyo niya dito guys, so hindi naman ganun kataasan yung pagbabago guys. So, yun ang masasabi ko guys sa inyo. So, hindi siya for investing tulad ng mga ibang mga company. So, may mga company na good for investing kasi yung mga araw-araw na kumikita talaga. So, masasabi natin dyan sa NPI. So, kasi sa hawak niya yung mga Tollgate, mga ganon. So, may mga telco. So, ganon ang masasabi natin. Pero itong mga to guys, hindi siya guys kasi nga supporting company to sa mga malalaking company at maliliit na kumpanya. So, yun ang ating masasabi kay MRC guys. So, ngayon 5 minutes guys. So, mapapansin nyo. So, unti na siyang bumababa. Up and down yung price niya. So, yung ngayong araw, so, mapapansin nyo. So, bumaba siya, di ba, ng 0.0 to. So, 0.02 pesos. So, kung multiply mo yan ng 1,000 or I think nasa 1,000 na minimum dito na mabibili mo kung normal at ka. So, sa 1,000 or, hindi pala. 10,000. So, pag 10,000, multiply mo ng 0.02. So, parang 100 pesos lang yung mo, ang kikita, ang magiging income mo dyan. So, kaya hindi sinasabi ko guys na hindi siya fit na pangkwan. So, good for investing siya guys na company. So, nickel guys. So, after niya mag-trend ng mga nakaraang araw, na may nakaraang buwan, there's one. So, medyo nagpo-form na ng panibagong trend na naman dito guys. So, ito. Pero, medyo panibagong trend ang pinoform niya dito. So, nagkakaroon siya ng pagbaba ng candle. So, nagkaroon ng retracement yung candle dito. So, like this. So, then, bigla siyang tumataas. So, good company rin siya. So, tumataas yung mga value ngayon ng mga minerals, nickel ore, at iba pang mga minerals sa global market. So, may indication na si nickel may pagtaas ng presyo to. Maganda yung naging takbo ng mining ngayon. So, at continuous and development ng technology guys. So, yung sinasabi ko sa inyo. So, yung mga ngayon, yung pag-upgrade ng mga internet connections ay mga internet, yung mga 4G to 5G, so possible papalitan mo yung panibago mo yung mga antena mo diyan. So sa paggawa ng mga antena guys, so sa na ginagamit sa technology, so kinakailangan ng mga mineral. So si nickel guys isa sa mga producer ng mga nickel, aluminum, so iba pang mga metal. So kasi isa siya sa pinamalaking mining company nandito sa Pilipinas, bukod kay Felix Mining. So isa rin siya sa malaking company guys, si Nickel Asia Corporation. So kaya in the future, so medyo may malaking pagtaas ito ng price guys or income ang mangyayari dito kay nickel. So yun ang ating masasabi dito guys So mapapansin nyo napaka-bearish na mga price niya. So ngayon may form na naman siya na tataas at yung nga yung Bollinger Band mo, so medyo nag-widening na naman. So may indication na tumaas ulit yan. So mapapansin nyo halos minsan nagtatagal sa paglalaro dito sa above 70 yung kanyang presyo. So ngayon kung price niya is mag-continuation ng dito na pag weekend yan, so either yung RSI mo is bumaba ng konti, then doon mo mapapansin na may pagtaas yan. So for investing, good na rin siya, pero para sa mga trader, so may chances ka. So may nasabi ko na may chance ka na mag-income dito, even magkaroon ng reversal. Pero para sa akin, so nagkakaroon siya na naman ng tinatawag na retracement na naman ng presyo. Yun nga. So mapapansin nyo, so 15 ngayon, so yung price sa taas din, hinila pa baba, then ito kumbaga nagpo-form ng panibagong trend dito, so may pag-narrow dito sa part na to, so it means may panibagong trend na mangyayari dyan. So either na magkaroon ng downtrend o uptrend dyan. So para makita natin ang bias, so subukan natin tingnan ng alligator. So dito sa 5 minutes candle guys, so mapapansin nyo sa yung teeth ay yung lips, so may tendency na mag-cross above, at ito rin si Joe, so may tendency din na mag-below, so na medyo neutral to. At itong dalawang ito, so si Tits saka si Lips, so may tendency na mag-cross dito kay Joe. So may tendency na may pagtaas ng konti itong so kung magkakaroon ka ng bias, so kung gusto mo lang makita ng konting
20 to 30% na bias. So, yun ang aking masasabi guys dito sa kay Nickel Asia. So, either na tumaas to or either na bumaba. So, based sa kanyang candle. So, based sa kanyang day candle, so may tendency na bababa siya. So, pababa siya kasi red candle. So, mag-retracement at yung RSI mo, so medyo may pagbaba. Pero dito naman sa, kung magkakaroon ng bias, itong alligator, so may tendency pa na may konting pagtaas pa ng price or either magkaroon ng tinatawag na, kumbaga, weakening of price or sideways na paggalaw ng presyo. So, yun natin masasabi kay nickel. So, in the future for investing, so maganda siya. So, mapapansin nyo, medyo wala siyang, hindi siya supported ng volume yung mga price ngayon at medyo may lumalabas na mga either na or malit na trader or mga trader yan or mga investor. So, pero mapapansin natin dito sa 15. So, medyo mas marami yung dito. Mas marami yung red candle guys. So, yun nga sinasabi ko sa inyo. Mas marami yung red candle, pero yung volume naman, mas maliliit naman kumpara sa mga buying na naman ng volume dito sa mas malaki yung buying volume. So, yun ang aking napapansin guys ha. So, it means for investing maganda. So, may future good for investing itong sinigil. So, at dito nga rin sa kanyang alligator. So, may tendency na may pagtaas. So, waiting na lang tayo kung ano yung mangyayari sa kanya guys. So, just watch na lang kasi nga dito sa RSI niya. So, may pagbaba. So, either na bumaba yung bukas or hanggang sa next week or either na magkaroon ng reversal next week. So, yun ang ating masasabi. Kung bukas to magkaroon ng sideways kasi itong kanya, yung moving average niya, so medyo malayo. So, at hindi niya hinahabol yung price candle na maghag. So, medyo mawakan na yung paggalaw niya sa baba. So, sumunod guys sila Sinaw. So, Sinaw na naman. So, nag-continuation na naman, may pagtaas na naman siya ng 0.04. So, 0.77. Yun nga lang, red candle siya. So, medyo kasi malaki yung kwan dito. Malaki yung dito. Malaki yung sa opening, ay dito yung opening niya. So, dito, so, bumaba siya. Or either, mas marami yung buying volume guys. So, itong price candles nagre-relate dito guys sa volume candle. So, baka mas marami yung buying dito, selling sa part na yan, sa part na to. So, yun nga, medyo marami ngayon selling at medyo huge din yung mga volume guys sa selling. So, mga nagte-take profit at yun, ang isa pa sa atin nakikita, yung price candle dito sa 5 minutes. So, nasa ibaba natin si full moving average. At tong galaw ng Bollinger Band, so, may pagbaba guys. So, nasa baba ng simple moving average yung price mo, then yung price candle mo sa baba ng simple moving average at itong pag-widening ng ating Bollinger Bands dito sa kwan is mas nauna itong sa bottom at nasa malapit nakahag dito yung price candle niya. So may tendency na baka bumaba yung price guys ha. So kaya siguro may nag-take na ng profit dito. So may nag-take ng profit at ito nga yung ating kwan dito naghahabol itong simple moving average sa price candle dito sa ating day candle. So may tendency na baka bumaba. So yung volume niya is 81.78, then number trade 10.81. So medyo malaki yung number of trades yan guys at mas marami yung baga selling volume. So it means may dalawa or tatlong nagse-sell, then may isang bumibili lang ang nangyayari diyan guys. So yun ang aking mapapansin guys ha. So either na dito sa mga volume na to guys, isa yung bumili lang dyan guys na kumbaga isang buyer ang bumili dyan. So kasi baka nakikita in the future kasi parang lumalabas na pang-apat na telco na to. So baka may nag-invest. So either na sa mga volume na to guys, may tatlo, apat or dalawa. So compare sa bumibiling isang buyer, then marami yung nagsisell ng mga volume. So, yung aking nakikita dyan guys sa kanyang kanto. So, baka may nagte-take profit na. So, sa part na to guys. So, kasi medyo napaka-huge na guys. Napaka-bullish na ng pagtaas na kanyang presyo after niya na dito. So, mapapansin yung mga price candle niya dito nung wala pa siyang news about sa pagiging for telco, pang-apat na telco. So, ito mapapansin niyo yung price yan. So, walang galaw, sideways din nagkaroon siya ng bearish. Ibig sabihin, may good indication yun na may magandang indication sa presyo nito in the future.
So kung matuloy yung pang-apat na telco niya. So dito mapapansin nyo, yung volume dito from September 21 so hanggang ngayon, so almost magwa 1 month. So mas marami yung mga buyer dito or nagpo-position. So nag-i-invest sa company ito. So yun guys, ang aking masasabi about sa mga nag-trending ngayon. So guys, ang pagre-review natin is ang gusto ko lang i-share is yung ideya kung paano basahin itong technical indicator. At sa mga price candle naman, kumbaga analysis ko na lang yun, personal analysis ko na lang yun. Kasi yun na naman talaga ang purpose ko, personal naman talaga ang pinakaunang purpose ko. Pero sunod ko na purpose is magbigay lang ideya about sa pagbabasa ng technical guys. So sana hindi ito recommended na ito yung mga stock na the best, or kung may negative man ako nasabi dito, hindi naman ibig sabihin no na pangit yung company. So ibig sabihin lang para sa akin, may nakikita lang ako na hindi lang fit sa gusto kong personal issue lang. So nasa sa inyo yun kung baka may nakikita kayo. So tulad ng sinasabi ko, maraming pumapasok na kwan dito sa stock trading, either na technical, fundamental. So depende yan sa paggamit nyo ng technical, o depende rin sa pagkaintindi nyo ng fundamental. So guys, maraming salamat. So hanggang sa muli, sana nagustuhan nyo at may konting ayong ideya about sa video ko about sa technical analysis. So guys, hanggang dito lang ang ating video na ito.